Ayan, so bago magsimula, mga kids, akyat po sa taas. Ulitin ko, mga kids, akyat sa taas. Lahat ng kids, akyat na po sa taas. Yung mga mamamakante upuan, pwede po upuan ng mga nasa likod. Thank you. Ayan, forward, kasi mapapawasan tayo. Well, muli, welcome po kayo sa day 2 ng ating family camp. At medyo wawalan na ako ng boses kasi napapakanta ako sa ano natin lagi praise and worship eh. Lagi ang sarap sumabay, di ba? Masarap ba yung makatulog nyo? Nakatulog ba kayo ng maayos? O kasi dapat talaga natulog kayo ng maayos kasi ito yung araw na pinaka-full day natin at sobrang dami natin gagawin. Hindi ko lang alam na nakatulog ng maayos hindi ang gagawin kasi natutulog ako ubong, gabi. Kaya ang bilis akong gagawin higaan. Nandun na lang doon yung galaw sa taas. So, ngayong araw, ang topic na napunta sa akin ay a sibling undisguised love for the church. So, paano ba natin madi-describe yung undisguised and disguised? So, hinarap ko yung ginamit na disguise ng youth kagabi sa performance nila. At muli natin silang palakpakan kasi napakalit ng performance nila. Pero naman nyo ba yung presensya, kung kahit hindi sila nagsasalita, pero yung kung paano nila ginawa, kung paano nila tinakbil na naramdaman talaga. So, ang undisguised love, so, ganito ang disguised love, no? Na natatakpan yung ating tunay na emosyon. At yung undisguised love naman ay nakikita natin yung totoo na emosyon natin. No? At sa ating patuloy na pag-aaral, nawa, ang patuloy na aking pinipray na mensahe para sa bawat isa ay patuloy na muli natin pag-alamin ang undisguised love. So natutuwa talaga pag iniisip yung pag-alamin kasi alam naman natin na ang Diyos ang unang nagsilbi sa atin at kailangan ulit natin itong pag-alamin sa tulong din ng ating Panginoon. Sige, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin, inaayawan ito ngayong bawat isa. Ayun, ulit na dakilang Diyos, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa muling araw na kami muling natatipod dito. Diba kayo pong patuloy na muna, Panginoon, sa bawat isa, sa patuloy na pag-aaral ng salita. Ay patuloy namin na unawaan, Panginoon, na yung gusto sabihin. Bigyan niyo po, Panginoon, patuloy niyo po itago, Panginoon, sa inyong likura, Panginoon, sa inyong likura, Panginoon. Na yung patuloy na limitin, Panginoon, na upang patuloy na magbahagi. Ay muli, sa ilang pinamataas sa patuloy pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po tayo makakapagpuna. So, may hinarap akong illustration. So, sino dito yung familiar sa Jollibee? Wala yung familiar sa Jollibee? Sino yung hindi familiar sa Jollibee? Lahat na, familiar. So, sino dito ang na-experience na mag-birthday sa Jollibee? Wala? O ano, anak, nag-birthday. Ayun, anak, nag-birthday.
natin sa Jollibee, no? Di ba nabanggit ko pala yung Jollibee ang sinasaya na natin? No, ano yung kadalasan naging programa nila sa Jollibee? Birthday. Ano pa meron? Ano meron sa birthday? Christmas party. Ano pa? Ano pa? Ano meron? Kasal sa Jollibee. Para maganda yung promotion sa Jollibee. Napakasaya talaga ng Jollibee. Ano ba? Ha? Ano ba? May natin akong salita eh. Ha? Biyag. Invitation. Nakiyagin kay Jollibee. May sayaw. Ayun, di ba? Ayun, may sayaw, di ba? Si Jollibee. Ayun, sino yung kaya mag-demo dito kung paano sumayaw si Jollibee? Yung pinaka-energetic, bibigyan natin ng pag-Jollibee. Napakasaya yung Jollibee. Di ba napakasaya? Sa sobrang saya ni Jollibee, may iwang doon siya sa atin. Bakit sobrang bilis magtago ni Jollibee? Bakit? Kasi passport siya. Okay lang, kahit mamaya nyo naman process yun yung sabihin nyo na sa akin na process yun talaga. Tuwa-tuwa tayo kay Jollibee kahit na alam natin na nakadisguise siya. Kahit sa likod ng mascot na yun, yung disguise na yun ay tao lang din. Hindi naman totoong bubuyog yung nakasuot ng mascot na yun. At minsan din bang pumasok sa isip natin, ano kaya ang pakiramdam ng nakasuot ng mascot ni Jollibee? Nakadisguise. Ano kaya ang pakiramdam niya after, bago pagkatapos ng children's party? Pagkatapos ng kanyang performance, ano kaya ang itsura niya? Pwedeng iparamdam niyo doon ng mga oras na yun, pwedeng hirap na hirap siya huminga. Kasi nga sobrang init na sumasko. At pwede rin tumatagaktak yung palms niya sa kanyang mukha. Kasi wala namang electric fan doon. Kung may pumapasok man hangin, tama na, pero hindi yun sapat. Pero sa gitna ng kanyang paghihirap, patuloy na pa rin na ginagawa kung kailangan niya gawin para ma-fulfill yung mga audience, para patuloy niya magawa yung kanyang purpose na magpasaya, yung kanyang performance para magpasaya. Ang ilan sa amin ay nagkailangan pa tayo nagsosot ng masko or sumasali sa mga cosplay para ng mga costume. Hindi kasi natin sineselebrate yung Halloween na nag-costume party. What if kung palitan natin yung kakailangan natin ngayon? Tayo naman yung nakasuot ng Jollibee mascot at yung audience natin ang Diyos. Magugustuhan kaya ng Diyos ang performance natin. Mag-i-enjoy, matutuwa kaya ang Diyos na habang nagsiserve tayo sa Kanya ay nakasuot tayo ng Jollibee mascot. Sa church, magugustuhan kaya ng Diyos na habang nag-worship tayo ay mayroon tayo kanya-kanyang uri ng suot na mascot. Lahat tayo naka-Jollibee? Oo. Wala, pag kami nag-worship, may kanya-kanyang tayo mascot. O, pwede naman. At kapag mayroon nagbabahagi sa atin na kapatid, tunay ba tayo nag-bless? Or nai-invite tayo? Or nakakaramdam tayo ng puot? Bakit natanggap yung blessing eh? Dapat para sa akin eh.
Ganito rin ang marami ng buhay sa atin. Ganito rin ang buhay ng marami sa atin. Hipokrito mga ang tawagin. Diba? Madalas. At nasasanay na tayong suotin. Sobrang sanay na tayong suotin yung mask na yun. Hindi na natin parang nagiging parte na ng ating buhay yung pagsuot ng disguise na yun. At linawin natin, ano ba ang hypocrisy? Hypocrisy, ang dahil sa Greek word na hypocrisy, meaning play, acting, or pretending. Noong unang panahon sa Greece, nagsusuot ang mga actors ng mask para ipakita ang emosyon sa kanilang sinasayaw. Kahit hindi naman talaga gano'n ang emosyon. Diba, tulad kagabi, nakita natin yung performance ulit ng youth. Nagpapasalamat talaga ako sa youth kasi nakatulong sa amin. Nakatulong sa at least nakita natin na na actual, no, na nagsusuot sila ng mask para hindi natin nakikita kung ano yung emosyon nila. Bali mga nagpe-perform ay kagabi ito sa mga video. Di nga natin alam kung natatawa sila sa ginagawa ng Jana, kung natatakot o pinakabahan sila. Kasi nga, ang daming gumagana, ay ang daming nanonood. At ang hirap talaga nila, kilalanin kung sino sila dahil sa maskara. Spiritually, nakikita natin ang hypocrisy kung iba ang ginagawa natin sa nilalaman ng ating puso. Binalaan tayo ni Pedro sa 2 Peter verse 1. Therefore, rid yourself of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, and slander of every kind. Katulad ng pagdidiscuss ni Jollibee as a mascot, kailangan natin kumarin ang mga ito, kumarin lahat ng ating spiritual disguise. Hindi katanggap-tanggap sa Diyos ang ganitong klase pagdidisguise sa ating pananampalataya. Nais na tayo lumapit sa Kanya ng tunay, tapat, sapat, dalisay, at walang halong pagkukunwari. Hindi sapat ang panlabas na kabanalan lang kung ang puso naman natin ay puno. Ang puso natin ay puno ng mga bagay na hindi kaligod-ligod sa Kanya. Kaya, tatanong yung personally, ano gusto niyong pagmamahal? Yung undisguised or disguised lang? Undisguised, di ba? Siyempre, sino bang gustong pagmahal ng disguised lang? At paano, dahil nga gusto natin, di ba, na undisguised lang, paano ba natin tatanggalin ang disguise sa ating pagmamahal sa simbahan? At paano tayo magkaroon ng tunay at sincere na pagmamahal? So, yung pagpatuloy? Intro pala ito. Sorry. Lahat tayo. Kasi intro pala tayo. Ay. Sa Diyos. At ayun, pupunta tayo sa pinaka-topic natin ngayon. Paano ba natin marirekindle ang ating undisguised love for the church? Sinagot ito sa 1 Peter chapter 1 verse 22, yung kaninang memory verse, alala niyo ba? So sabi, now that you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from your heart.
Paano ba natin marirekindle ang ating undisguised love for the church? Marirekindle natin ang tapat at wagas na pagmamahal sa simbahan sa pamamagitan ng pagkilala si Jesus ang katotohanan na nagpapadalisay ng ating puso. Dahil sa kanyang katotohanan, nagkaroon tayo ng lakas na magmahal sa isa't isa ng totoo at taos puso. True and sincere, gaya ng pagmamahal na ipinakita niya sa atin. At meron din mga binanggit si Peter kung paano natin patuloy na pag-aalamin ang ating undisguised love. Number 1, prepare your mind for your action. Sa 1 Peter chapter 1, verse 13, kaya lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpatatag kayo ng lubos at umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapala ibibigay sa inyo kapag dumating yung sa Kristo. Maging intentional tayo sa ating spiritual na paglago. Marami sa atin ang gusto maging fit and healthy. Diba? Ano sa totoo nga, year din natin ito sinasabi na next year, New Year resolution na magdadaya talaga ako. Kakain na talaga ako ng healthy. Pinapatama ko ito. Ay, wala po pinapatama ko. Dahil doon, hindi mo na dapat nahintayin yung dapat hindi mo na hintayin na ma-motivated ka. Kasi pag inantay mo yun, malabo lang dumating. So dapat talaga, nagpe-prepare tayo. Dapat pinag-aandaan natin na bumibili na tayo ng mga damit para sa workout at nagpaplano na rin tayo ng ating healthy diet. Diba? Ganito rin dapat ang handaan natin sa ating isip sa pag-worship. No? Naglalaan tayo ng time for prayer, laging umattend sa mga fellowship, at sumali sa usapang patungkol sa spiritual. Na kahit na minsan, madalas ay pinatanggal tayo. No? At so, wala share sa inyo. Familiar ba kayo dito sa creative team? Sino familiar dito sa creative team? Creative team. Team. SKK. SKK. Patayo niya natin. Sino? Pwede ba kayong tumayo? Hindi natin kilala. Sino nasa mga advertisement? Kaya muna tayo na creative team. Alam niyo kung sino kayo kasi hindi ko rin kasi kayo kabisado. Ano ba? Ilan pa kayo? Sampas lang? 10? 10. Ay. Jared, nandito sa Jared. Okay. Thank you, thank you. Sige, maraming salamat ng creative team. At alam niyo ba, na dito sa camp ay sobrang dami na nilang nagawa at natapos. Simula pa rin nung in-announce na magkakaroon tayo ng family camp, nag-prepare na, di ba? Papansin niyo ba yung mga post nila na may weekly countdown pa? Mabilis na lang, para yun na nag-prepare ang ating isip na mayroong darating na camp. At dinugtungan pa ito ni Ate Rose. Na yung nakita na namin yung teacher na nakasurprise ko sa kwarto, ang hirap na matulog talaga. Kasi may bukas na pala yun. Oy, sa mga libre pa. Ay, no, at patuloy natin na palakpakan ang Diyos sa buhay ng ating mga creative team. At i-Ate Rose na patuloy natin sponsor na ating talaga. Number 2, pangalawang punto sa tayo, pursue holiness. Sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 15 to 16,
Banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabalan din kayo sa lahat ng ginagawa niyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos sa kasulatan, magpakabalan kayo dahil banal ako. Ang kabanalan na hindi ibig sabihin ay perfect. Mapatungkol lamang ito sa panalay ng ating kilos sa God's standards. Katulad ng pagiging part ng isang team kung saan ang bawat isa ay inaasahan na sumunod sa certain plan at guidelines para manalo sa laro. Mamaya may team building, kaya inaasahan natin na gusto natin manalo na bilang isang team, kailangan natin patuloy na sumunod sa mga guideline ng ating mga facilitator. Huwag natin sila paunahan kasi sila nag-isipin. At alam nyo ba yung work ko? Nagtatrabaho ako sa CCT bilang isang FCA, isang Faith Community Missionary. At sa corporate work, sa corporate term ay isang loan officer. Pati ng trabaho ko na daily, weekly, na magbahagi ng salita ng Diyos. Bago ako mag-collect, diba? I-bless mo muna. Ang bilis na i-bless mo. Pero alam niyo ba na may mga pinupuntahan namin mga nanay na kahit na araw-araw na kami nakikita, pag binibisita namin sila sa mga bahay, nahihiya sila papasok sa gabi kasi ang gulo-gulo, ang kalat, bisan mabaho pa. Kasi, totoo, pag-cooperative, hindi naman yan nakikita mo sa mayaman na lugar, hindi sa mga mahihirap na lugar. At dito, nakaka-bless talaga din. Ito may picture. Sample ng fellowship namin. Pasko kasi yan, kaya may pagkain. Pero normal rin. Ayan o. Yung Merry Christmas yan. Diba galing mag-effort ng nanay? Nag-print. Nag-print ng Merry Christmas. At ilan ba? 2 years na ako sa CCT. At yung mga nanay, dahil nga sa sobrang dalas-dala lang kami nakita, narinig. Minsan ang tawag nila sa amin, pastor, pastora, o ano pa, basta parang tumataas yung tingin nila. Hanggang sa nahihiya na sila ang papuntay sa mga bahay. Pero katulad nga ng naging example ng ating Diyos, totoo talagang God's standard kung paano at ano ang ginawa ni Jesus dito sa lupa. Ang ating Diyos, hindi naman siya nag-serve sa mayayaman. Pinanganak pa nga siya sa sabsada para maipakita yung kanyang kababaan at para maipakita na siya yung magsuserve sa atin. Kaya ngayon huwag kayong mahiya umasahan kapag sinasabihan kayo ng mga ganung bagay. Sabihin nyo na lang, hallelujah. Kasi nga, di ba, kaya tayo patuloy na nagpalataya, ang gusto natin ay maging Christ-likeness. So, ang ating Diyos ay banal, kaya dapat tayo din ay banal. Tahimik nyo. Okay. Para inaantok eh. Marami na tayo matapos. Number 3 na tayo. Sincere love. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 22. At dahil sumusunod na kayo sa katotohanan, malinis na kayo sa mga kasalanan nyo, at ngayon ay magkaroon na kayo ng tapat ng pagmamahal sa mga kapatid nyo kay Kristo, magmahalan kayo ng taos-puso. Maging sincere at malalim ang pagmamahal sa isa't isa. Ang sincere lang ay hindi may papaliwanag sa mababaw na salita. Katulad dito ng kaibigan na hindi lang natatapos na nag-text na nandito lang ako pag kailangan ko. Pero nakikita ang sincere love
nila sa paraan na kaya nila. Na halimbawa dito ay pagdalaw sa iyo na hindi mo inaasahan, minsan pa may nalang pagkain at merienda para siyempre masarap kaya magkwentuhan ng may kinakain. At masarap to sa paramdam, lalo na kapag nasa mabigat na sitwasyon talaga tayo natin. At naalala ko lang din yung picture na to. Ito yung araw ng libing ng tatay ng Tito Faro. Personally talaga ako, hindi ko lubos na kilala yung tatay nila Ate Michelle. Kung nakita ko man siya, hindi ko rin siya maalala kasi may picture na pero sobrang bata ako pa noon. Kaya hindi ko rin kagad maalala. Pero lagi siya nasasama sa kwento ng magkakapatid. Pag nagkwento nga namin kami, nasisigil nila lagi. At dahil doon, nalalaman ko ng konti kung ano yung personality na kami. At yung araw na nalaman namin na namatay yung tatay nila, agad kami nag-text na nagpahikiyaman. At nagulat kami, nung araw din na pala na yun, yung araw na nagtibig ng tatay nila. Parang surprise yun. Agad-agad. Nagtibig agad. Para sa, iniisip ko paano kasi may pasok ako ng Sabado. Natotoo lang, galing pa kasi trabaho. Iniisip ko, bukasan na natin puntahan. Tingin ko naman, linggo yung bibig. Tapos tinanong ko si Ate Michelle, ngayon na rin pala yung bibig. Kaya agad-agad na nagpaalam ako noon na mag-half-time ako. Na kasi pupunta ako kayo sa kaibigan. Ayaw pa ako payagan kasi sabi sa akin ng head ko. Paano pupunta? Bakit mo pupuntahan? Patay na yun. Sabi ko, para naman kayo, pabiro ka na sa isip ba? Pabiro na sa isip ko para naman di ka ng Kristyano. Bakit mo pupuntahan yung patay? Nasa isip ko nun, hindi naman ako pupunta para doon sa patay. Sa naiwan patay. Kasi personally, hindi ko kaya na yun. At Kala ko sa kape. At patuloy na ako nagpapasalamat. Na-appreciate ko talaga. Naalala ko din yung mga sinabi ni Ate Michelle na mas na-realize niya na totoo na yung mga nangyayari. Patay mo ka. Doon nakita na nila si Pwede doon sa simbahan. Doon sa simbahan sa Paco. Diba na? Siyempre, normally hindi ka naman talaga na sanay na makita yung kapatiran doon. Kasi ang layo ng Paco, di biro ang layo ng Paco mabiyagas. Ay, malapit lang siya Aso Traffic. Traffic lang ba? At yung sinabi ni Ate Michelle na mas doon siya mas lalo na iyak. Na yung pagpunta kay Kiramay, doon talaga natin makikita yung sincere love. Kapag naglaan na tayo ng effort, once na sinabi natin, naglaan pa tayo. Pero ulitin ko, pumunta lang kami sa libing, hindi kami sumama sa libing. Para malinaw lang kasi baka sabihin nyo, nandito pa sila. Last part ng ating focus ngayon ay sa 1 Peter chapter 2, verse 2. Gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas at spiritual upang lumago kayo hanggang ang inyong ganap na kaligtasan. Maging sabik tayo sa salita ng Diyos gaya ng isang sanggol. Gaya ng pananabik na isang sanggol sa gatas. Ito ay kailangan niya para lumaki, para mag-grow. Tayo din, kailangan natin ng salita ng Diyos para mas lumago yung ating pananampalataya sa Kanya. Natural sa isang sanggol na umiyak kapag gutom. Para sa gatas, kailangan niya kasi ito para sa kanyang paglaki. Kung naalala ko sa sinye, ang laki-laki na sa isip. At katulad natin mananampalataya, kailangan natin matibelo ang ating pagkauhaw, pagkagutom sa salita ng Diyos. Dito patuloy ko na-appreciate
patuloy natin appreciate yung creative team. Kasi alam niyo ba na napakahirap na magbuod ng isang sermon every Sunday, every AC, every joy, every age group para patuloy na yung ating pagkauhaw, ating pagkatuto ay masatisfy. Di ba yung gusto natin, pag may cravings tayo, gusto natin masatisfy? Tulad ng camp, 6 years natin inaantay. O personally, nag-crave na talaga ako sa camp. At ngayon, yung cravings ko sa camp ay nasatisfy na. Kasi muli natin nagawa, no, sa tulong ng ating Panginoon. At yun, no. At balik tayo, i-review natin yung apat na pamamaraan na binanggit para ma-rekindle natin ang ating anti-disguise for the church. Number 1, kapag ka-ator tayo sa mga prinsipyong ito, ang undisguised love ay hindi mahirap at hindi napilit. Ito na ay buhay at tunay at nakakahal. Bago kanila binanggit ko na kanina, diba? Nauna lang tayo binalaan ni Peter na read yourself mula sa 1 Peter chapter 2 verse 1. Malinaw na sinasabi niya, alisin nyo. Hindi ito isang suggestion ni Peter. Ito ay isang utos na kinakailangan natin para sa ating katapatan, pagpapakumbaba, katapangan, para alisin ang disguise na ating nakasanayan. Ngayon, bumalik tayo sa tanong kanina, paano na natin marirekindle ang ating undisguised love for the church? Marirekindle natin ang tapat at wagas na pagmamahal natin sa simbahan sa pamamagitan ng pagkilala sa Jesus na katotohanan na nagpapadalisay ng ating puso. Dahil sa kanyang katotohanan, nagkaroon tayo ng lakas na pagmahal sa isa't isa ng totoo at taos-puso. True and sincere, gaya ng pagmamahal na pinakita niya sa atin. Bilang parte ng pagtatapos, gusto kong magbahagi ng testimony na kung saan ay naramdaman ko ang undisguised. Alam niyo ba dati, tagal na ako umaten sa simbahan ko sa SPP. No, at dati, nung bata pa kami, pinipilit kami ni Mama na mag-church. Talaga yung term pinipilit. At sa totoo lang, inaatahan na kami ng mga susunod na maganda sa magsisilbi. Ready kami lagi every Sunday. At every Sunday din, kapag nakikita namin yung magulang namin na nakapagit na sa prayer or minsan, ramdam niya na yung kantahan. Pag basta nakita na namin na apagit si Mama, ay na yung gossip na namin para lumabas. Para lumabas, minsan, para umuwi na bahay kasi yung church namin dati ay parang 10 bahay na yung mag-iipan ko sa bahay namin, kaya madali na umuwi. Tapos may 10 bahay doon para sa computer shop. Pero minsan, di ba, pag namin yung si Mama, may gossip na makakalabas na ako. Kasi pag natin si Mama, hindi ko yung makakalabas. Makabulong mo yun. At one time, na ginawa namin yun. Punta na si Mama sa bahay, sabi ni Mama sa akin, huwag kayo, Pastor, nahanap kayo sa kayo nagpunta.
Tapos nagulat kami si Pastor, kasunod niya na. Naglalaro pa tayo sa computer, nabuha namin ni Pastor. At doon talaga naramdaman yung undisguised. Yung tao ni Pastor. Kung may pagkakataon na puntahan ni Pastor, sobrang blessing. At nagulat talaga ako kasi ito ba yung warning sa amin na lagot kayo, Pastor, kasi hindi kayo matin, uwi kayo. Pero nagulat ako doon sa tinitawag ni Pastor. Sabi niya, kamusta kayo? Diba na? Sabi, makalawa mo kaya. Kaya hindi ko agad niya na-process kasi nga, bata pa rin ako nun. Tapos, nasaan pa ako ng baga, gusto ko pang-explore yung paglalaro. At ngayon, patuloy ko minanamdan. Ano yung ganong action na nagpakilita ng Christmas. Kayo ba? Kamusta kayo? Hindi ko makatono sa Pastor na kamusta kayo. So, gusto ko lang kamusta kayo. Kamusta kayo? Na-discuss pa rin ba kayo? Naman, itong patuloy natin na pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating sa ating camp ay patuloy natin na paringkilin ng ating undisguised. Bilang pagtatapos, rekindling undisguised love para sa church. Magsisimula ito sa ating pag-alis ng ating mga disguise. Hindi tinatanggap ng Diyos na meron tayo sa open spiritual disguise. Sa ating buhay, mananampalataya, instead, gusto niya na authenticity o tunay, holiness o banal at sincerity. So, sige po, tayo po yung muling tumayo para sa ating closing prayer. Ay muli dakilang Diyos, Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa iyo patuloy na pagkilos, Panginoon, sa amin. Tunay na po, Panginoon,